Walang tigil sa pagpapaalala ang mga otoridad para di mabiktima ng scam. Pero may mga bago na raw tina-target ang mga kawatan ngayon. Yan ang mga kapatid nating nakabase sa Amerika. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Tila hindi na nga matapos-tapos ang online scamming. Dahil ngayon, mga Pinoy na US migrants naman ang biktima. Nagpaalala kamakailan ang Bureau of Immigration sa kumakalat na panibagong klase ng cryptocurrency scam. Isiniwalat daw ito ng isang Pinoy sa Myanmar kung saan ang pangako ay garantisadong malaking balik ng investment gamit ang social media. Pero heto agad ang babala ng eksperto. Sabihin natin 50% to 250%, at hindi totoo yun, no? Hindi nangyayari talaga yun or hindi yun guaranteed, lalong-lalo na sa crypto space, at doon sila nabibiktima. Mas madali raw mahikayat ang mga Pilipino sa Amerika dahil sinasabing mas madali umanong paraan para makapag-remit ang crypto. So, halimbawa, gusto mong magpadala ng malaking amount, no? Ng malaking amount para sa pamilya mo sa Pilipinas, galing ka sa US, pwede kang magpadala ng thousands or hundreds of thousands of dollars ng isang snap lock. Kapag Filipinos based in the US yung magiging target ng scam nila, malaking volume o malaking deposits yung makukuha ng mga scammers na to. Hindi lang mga migrante ang dapat nababahala. Posible rin niyang mangyari mismo sa mga Pinoy sa Pinas. Kaya laging tandaan, hindi sila lalapit, no? Hindi lalapit ang mga exchanges, ang mga Web3 companies para magsimula kang mag-invest sa crypto. Kailangan talaga ikaw yung magsimulang mag-aral. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.